Sa paghahanap nila Lynette, Chang Susan at RJ kay Annalyn ay nagbakasakali si Chang Susan na puntahan si Melba sa bahay nito na kanina lang ay tinatanong ni Annalyn kung nasaan ito nakatira. At sa paghaharap ng dating magkapitbahay ay tinanong ni Chang Susan sa bahay nila ang apong si Annalyn. Agad nagsinungaling si Melba at nagmamadali dahil naroon sa bahay nila ang anak niya na si Kathleen. Papalabas na ng bakod si Chang Susan ay narinig ang sigaw ng apo na humihingi ng tulong. Samantala nakabalik na sa itaas ng bahay si Aling Melba at kinakausap si Annalyn na napagkamalang si Caitlin ang nawawalang anak at kinukumbinsi si Annalyn na sumama na sa kanya para makatakas bago pa makarating ang asawa niyang si Nestor umano. Sinakyan naman ito ni Annalyn para makawala sa pagkagapos hanggang sa tuluyan na silang makalabas ng bahay. Hindi pa nakalayo ay humingi na ng pasensya si Annalyn kay Aling Melba at iniwanan niya na ito dahil hindi naman siya si Caitlin ang anak nito. Pero naawa si Annalyn sa kalagayan ng baliw na si Melba nang iniwanan niya ito na napahagulhol ng iyak at nagmamakaawa. Kaya binalikan siya ni Annalyn para yakapin. Tamang-tama naman na dumating sila Chang Susan, Lynette at RJ na may daladalang kapulisan. Sa simula ay gustong manlaban ni Aling Melba pero nagkunwari si Annalyn na siya si Caitlin na handa siyang sumama kay Aling Melba. Naunawa naman ito ni RJ ang gustong palabasin ni Annalyn kaya sinabihan ang mga kapulisan na ibaba ang mga baril nila at hindi ito kailangan. Papaalis na sila Annalyn at Aling Melba nang bigla ang hinuli si Aling Melba ng mga kapulisan at hindi na makapanlaban pa. Awang-awa si Annalyn sa nababaliw na si Aling Melba na ayon kay Annalyn kailangan nito ang pangunawa ng pamilya niya rin. Isa na namang buhay ang natulungan ni Dr. Annalyn Santos. Ano ang magiging papel ni Aling Melba sa buhay ni Annalyn? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.